Inyong bakit ako ikaw ay nakilangan. Nalungkot ay ng iba. Sana ngunit ka ako'y nakalimutan sa'yo. Gawin ka sa puso kong nahika. Magandang araw po sa ating mga kapatid. Ngayon po ay June 2025. Pasalamat ng kapatiran, kapurihan po at parangalan sa ating Panginoon ang lahat ng biyaya sa binibigay sa ating buhay. Sa araw-araw ng aking pamumuhay, hindi po talaga nawawala ang pagsubok, pero sa ating puso ay hindi po tayo nawawala ng pag-asa at mayroon din kapayapaan sa ating puso. Una po sa lahat, nagpapasalamat tayo sa kapatiran sa mga ginagawang Bible study at mga prayers sa bawat kapatid at pati na rin sa ating mga kababayan. Maraming salamat sa ganung bagay ay nairaraos natin ang mga hiling na nakikinig sa online, kahit paano na natitiyak natin na Holy Spirit ang ating Panginoon na nagpapagaling ng mga sakit sa ating online. Ako nga po, meron po ako ikukwento sa inyo. Noong nakaraang pong January 2025, 6 months ago, ay nabayayaan pa po ako ng isang anak na babae na pinanganak po sa ospital. Doon nga po, nagkaroon po kasi ng konting komplikasyon ng bata. Na-stay pa ng 1 linggo sa ospital. So alam na po natin yan, may konting pangamba sa aking puso at may mga gastusin din. Kaya tinawagan ako ni Brother Willie, nag-usap kami sandali, nag-video call. Bandang huli sinabi niya sa akin, Brother Lito, ipag-pray over natin yung mga dinadala mo ngayon, makaraos ka sana. Alam niyo po, ang inaantay ko po kasi sa araw na yun, may release na yung bata. Maging maayos po sana ang lahat, para po makauwi na kami. Mga ilang minuto lang po after ng prayer po namin ni
Brother Willie sa online. Ayun, sa video call kami. Mga 30 minutes approximately, nagchat na po ang asawa ko, pwede na po daw kami lumabas. Alam niyo po, ang laking ginhawa po kasi pag tumagal pa po siya doon, talagang medyo mahihirapan po ako. Kasi simpleng tao lang po tayo, nakakaraos lang din sa buhay. Ayun, tuwa po ako nun, sabi ko, iba talaga kapag may prayer. Kaya tayo po, kahit na tayo ay parang minsan nakakaramdam tayo ng wala na solusyon o wala tayong makuha na pinansyal na panggasto sa ating pangangailangan, meron pong dadating eh. Yun nga po, talagang may tutulong din, makakagawa ka ng paraan at nakaraos naman po ako sa ganung sitwasyon. Kahit nga po ngayon, medyo mahirap kumita, medyo nag-struggle po ako financially ngayon, pero nababayaran naman po yung bills sa every month na nangyayari sa aming buhay. Tsaka yung mga bata, kung meron mang kasakitan ng konti, ni-pray over, nakikinig ako sa ating Bible study. Yun nga po, nairaraos din. Yun po ang lamang natin sa iba. Nag-pray over. Bibigyan po tayo ng pagkakataon sa ating mga hinihiling. At natutupad na po sa akin po, natutupad po. Yun nga po, huwag po tayo mawawala ng pag-asa, huwag po tayo mapanghihinaan sa buhay. Kahit na minsan talaga nakakaramdam tayo ng kapaguran. Huwag po tayo mawawala ng pag-asa. Lagi po tayo manatili sa ating samahan, sa pakikinig na binibigay ng Holy Spirit. Hinahanap mo ba ang isang makabuluhang usapan tungkol sa pananampalataya at mga issue sa lipunan? Tara na sa Talakayan at Kwentuhan with Brother Willie Santiago. Isang natatanging programa kung saan tinatalakay ang mga kasalukuyang issue, panlipunang usapin at mga bagay tungkol sa pananampalataya. Live tuwing Martes at Huwebes, 9:30 hanggang 10:30 ng gabi sa Facebook at YouTube. No topic too heavy, no question too small. Mula sa balita hanggang sa Biblia, sabay-sabay nating unawain. Kaya iset nyo na ang inyong alarm at samahan kami sa Talakayan. Talakayan at Kwentuhan with Brother Willie Santiago. Live sa Facebook at YouTube. Disclaimer, this video is for educational and informational purposes only. The views expressed are personal opinions and experiences of former MCGI members. We do not intend to defame or attack any group, belief system, or individual. All references to doctrines or practices are shared in good faith. We respect everyone's right to believe and encourage viewers to think critically and do their own research. Harassment, hate speech, and cyberbullying are not tolerated. Any copyrighted content used falls under fair use for commentary and education. The creators are not liable for how this content is interpreted or used. Magandang gabi po sa lahat ng ating mga kapatid, sa lahat ng ating mga ka-Bible study. Dito po sa ating programa, Ang Mabuting Daan, Worldwide Bible Study. Sa atin pong segment na Talakayan at Kwentuhan with Brother Willie Santiago. Ngayon po ay Martes ng gabi dito po sa Pilipinas. September 16, 2025.
Tayo po ay nasa kalahatian na po ng buwan ng Setyembre, mga kapatid, mga ka-Bible study. Sadya pong napakabilis ng mga araw at salamat po sa Diyos. Tayo po ay muling binigyan ng mabuting pagkakataon para po dito sa ating pag-aaral ng mga salita ng Diyos. Atin na pong papasukin si Brother Edwin Santiago para makasama po natin ngayong gabi sa ating paglilingkod na gagawin. Brother Edwin, bumati ka na. Magandang gabi sa iyo, Brother Willie. Magandang gabi po sa lahat ng ating mga kasama. Salamat po sa inyong maagang pagsubaybay dito po sa ating programa. Welcome po sa ating segment na Talakayan at Kwentuhan with Brother Willie Santiago. Salamat po sa Panginoong Diyos sa mabuting pagkakataon na kayo po ay muli naming makakasama dito po sa aming programa. Sa lahat po ng nanonood ng live sa buong panig ng mundo, paki-comment lang po ang inyong pagbati at kung saang lugar po upang malaman po namin ang naabot ng ating programa. At nakasama po natin si Brother Willie Santiago. Mula po dito sa lungsod ng Baliwag sa lalawigan ng Bulacan, tayo po ay live na napapanood ngayon sa YouTube live streaming. Wala po muna tayo sa Facebook. At sa lahat po ng ating mga taga-suki at mga taga-subaybay, paki-like and share ang ating programa para po kayo ay palaging updated dito po sa ating programa. Pero agad na po nating batiin, Brother Willie, ang mga pagbati, ang mga shout-out na hinihiling ng ating mga tagapanood ngayong gabi. Binabati po natin ang ating mga viewers sa YouTube Live 33. Binabati po natin ang magandang gabi si Sister Noemi Nebres Visitasyon, kay Terminator, I am here again, kapatid, pa-shoutout po. Philip Lopez, Julius Ordones, Rilansang, Brother Jerry Libuon, Job Steus, Julius Legaspi, Melchor Go, Dwight Wamos, Jerry Mahinay, and Brother Job Gabriel. Brother Willie, magandang gabi po sa ating lahat. Ayan, at ito nga pong ating Bible study ay tuwing Martes at Huwebes, alas 9 ng gabi. At pagka naman po araw ng Linggo, ang atin pong schedule ay alas 9 ng umaga. Sa gabing ito, Brother Edwin, ay ipagpatuloy natin ang ating topic series na Rapture, September 23 and 24, totoo ba? Oh, Brother Edwin, part 9 na pala itong ating topic series tungkol sa rapture. Oh, Brother Willie, mahaba-haba na itong ating tinakbo with regards to rapture na ito, Brother Willie. At yun nga ang ating aim na hanggang sa susunod na na linggo ay ito pa rin ang ating maging paksa para nga mapatunayan natin na yung nag-set ng date na September 23 and September 24 na rapture sa taong 2025, yun ay malaking yun, pagkakamali niya yon na siya nagbigay ng petsa, Brother Edwin. At yan nga yung ngayon ay tinututukan ng maraming mga tao sa social media, sa Facebook, TikTok, sa YouTube. Talagang yan ay pinag-uusapan kung totoo ba na talagang mangyayari ang rapture. At kahit sa mga born again, sa mga Christians, ay hati ang kanilang mga paniniwala, Brother Edwin, tungkol dyan. Brother Willie, merong naniniwala na ito po ay magaganap at meron din namang naniniwala ay na hindi naniniwala na ito po ay mangyayari sa September 23 and 24, Brother Willie. Yes, at kaya nga tayo mula nung ito nga ay request sa atin ito, Brother Edwin, mula noong umpisahan natin. Opo. Kaya naman natin to tinalakay dahil nga hiningi yung ating posisyon. Hindi ko masabing opinion kasi ayaw natin na yung ating opinion, Brother Edwin, ang ating bahagi dito sa ating
mga kasama sa ating Bible study. Hindi naman mahalaga ang opinion ni Brother Willie, ang opinion ni Brother Edwin. Tama po. Brother, yan yung ating gustong mabigyan ng diin. Para lang nung araw, nung ako'y nandoon sa DCBB, doon sa programa ni Don Manolo Fabis, yung sa Genius Family, Brother Edwin. Yes, Brother Willie. Mayroon doon caller, ang sinasabi, Brother Willie, matanong lang kita. O sige po, ano po itanong ninyo? Sa palagay mo, Brother Willie, yon, sa palagay mo, yun ang tanong sa akin nung caller ni Don Manolo, Brother Opo. Edwin. Opo. Di si Don Manolo, hinihintay yung aking magiging pagsagot kasi pinatapos niya yung caller at ang tinatanong nung caller kung ano yung palagay ko. Nung Opo. sumagot ako natuwa si Don Manolo, Brad Edwin Ano po ba naging sagot niyo, Brother Willie? Sabi ko doon sa caller, alam mo ka ako kapatid, pasensya ka na ha. Huwag ka naman ka kung ma-offend dito sa aking gagawin. Gusto ko lang ka akong ituwid yung mga sinabi mo. Dito ka ako sa programang ito ni Don Manolo Fabis. Hindi naman ka ako ang mahalaga dito yung palagay ni Brother Willie, yung palagay ni Don Manolo. Ang dapat ka akong pahalagahan, hindi yung palagay, kundi yung nakalagay sa Biblia, Brother Edwin. Yun ang tamang sagot at eksakto, Brother Willie. At si Don Manolo, natuwa rin sa sagot ko. Ayan, tama yan, Brother Willie. Talagang itong programang ito, hindi naman ang mahalaga yung ating mga palagay, kundi yung dapat yung nakalagay sa Biblia. Ayun. Ayun, ang kagandahan niya, Brother Willie, si Don Manolo hindi nasa... Hello, Brother Brother. Edwin, nawawala yung yung audio mo. Hello, Brother Willie. Ang kagandahan doon sa sagot mo, si Don Manolo hindi nasa mid. Hindi siya nasa mid doon, Brother Edwin. Oo, kasi napakinggan kita nung linggo doon sa programa ng ating kaibigan. Si Don Manolo, pagka hindi nagustuhan ng sagot, gumaganon di ba? Oo. Yun, very good ka kay Don Manolo that time, Brother Willie, hindi siya nasa mid. Sabi niya, talaga kang sang-ayon ako dyan kay Brother Willie. Hindi naman mahalaga ang palagay ni Brother Willie o ang palagay ni Don Manolo. Dapat kung ano nakalagay sa Biblia. Yan, Brother Edwin. Yan po ang talagang ating batayan. Kahit dito sa ating ginagawang talakayan at kwentuhan, yan po yung ating talagang matibay na saligan, Brother Willie, ang banal na kasulatan. At kahit tayo nagtatalakayan kayong kwentuhan dito sa programa, Brother Edwin, may batayan tayo dito. May basihan yung ating mga pinag-uusapan dito kung ano nga yung nakalagay sa Biblia. Yes, Brother Willie. Tsaka tayo mas marami yung binabasa nating verse sa Biblia kaysa doon sa ating mga ikinikwento at ating mga idinadaldal, Brother Willie. At ito nga yung ating gustong maipaglingkod. Part 9 na tayo tungkol pa rin dito sa ating paksa na rapture. Opo. At kung tayo ay magbabalik-aral lang noong nakaraang Huwebes ng gabi, yung ating naging pagtalakay, Brother Edwin, Opo. dahil nga doon sa mayroong pinatay sa Amerika na si Charlie Kirk, Brother Edwin. Opo, yung binaril habang nagsasalita, Brother Willie. Oo, siya ay binaril habang nagsasalita sa isang campus. Marami siyang mga kausap doon, mga estudyante. Ayan, merong sniper na mula sa malayo, siya ay binaril at salamat naman at nahuli na, Brother Edwin, yung sniper. Ay, salamat naman po. Magkakaroon na ng hustisya yung naganap na pamamaril na yan, Brother Willie. Oo. Itong pinaslang na si Charlie Kirk na isa ring siya ay kaalyado ni Presidente Donald Trump. Opo. At rin siya, aktibo rin siya bilang pastor. Kristiyano siya na talagang ipinapangaral ang ating Panginoong Hesukristo. Opo. Ngayon, ito, Brother Edwin, ang aking gustong
maipagpatuloy. Di ba, binasa ko nung nakaraan na talagang yun talaga ang mga hindi maiiwasan sa buhay ng mga tagasunod ng ating Panginoong Hesukristo. Yung nasa Juan 16:2. Balikan natin ang talata, Brother Edwin, para ma-refresh ang ating mga kasama. Kayo'y palalayasin nila sa mga sinagoga. Oo, dumarating ang oras na ang sino mang pumatay sa inyo ay aakalaing naghahandog siya ng paglilingkod sa Diyos. Ito, Brother Edwin, ito yung hindi maiiwasan talaga na mangyari sa mga tagasunod ng ating Panginoong Hesukristo. Opo, Brother Willie, ito nakasulat sa Biblia to, Brother Willie. Oo, ipinagpauna ng Panginoong Hesus na talagang papatayin yung mga tagasunod niya. Brother Edwin, kagaya nga ng nangyari dyan kay Charlie Kirk. At Opo. maging sa Biblia, binasa na rin natin nung nakaraan, si San Esteban, di ba? Binato siya hanggang mamatay. Tama po. Tapos yung Apostol Santiago, pinatay yun sa pamamagitan naman ng tabak. Yes, Brother Willie. Oo, si Herodes naman ng may utos na si patayin sa tabak. Yan. At kahit nga ang Apostol Pablo, Brother Edwin, siya pinatay din. Sa death penalty ang ipinataw na kamatayan kay Apostol Pablo. Hindi totoo yung si Apostol Pablo daw namatay sa katandaan. Yung po pala, death penalty po pala ang nangyari kay Apostol Pablo, Brother Willie. Dahil nga siya may kaso siya hinatulan ng kamatayan ng Roman Empire, Brother Edwin. Ayun, siya pinatay. At meron nga ako napanood na pelikula Brother Edwin, tungkol kay St. Paul. Siya pinugutan ng ulo. Ganun po ba, Brother Willie? Mainam pala mapanood ng ating mga taga-subaybay, Brother Willie, para sila magkaroon ng background ni Apostol Pablo. Oo, at yun nga, Brother Edwin, yun yung nakita natin sa Biblia na talagang ang mga tagasunod ng Panginoong Hesukristo, yung mga mangangaral na nagsasabi ng katotohanan, talagang sila papatayin, Brother Edwin. Opo, Brother Willie, kasi meron naman talagang may mga nakahanda namang pumatay, Brother Willie. Oo, dahil nga sa paniniwala nila, pag-aakala nila na silang mga pumatay dito sa mga tagasunod ng Panginoong Hesukristo ay mga ang ginagawa ay paglilingkod sa Diyos. Opo, yun po yung kanilang paniniwala, kaya sila pumapatay, Brother Willie. Oo, ngayon, gusto nating bigyan ngayon ng pagtalakay, Brother Edwin, kagaya niyan, na namatay na ang mga apostol, di ba? Yung iba pinatay naman, kagaya ni San Esteban, yan, ni Santiago, ni Apostol Pablo, yung mga unang Kristiyano. Tapos ito ngang si Charlie Kirk na nung nakaraang linggo nga habang nagsasalita binaril. Brother Edwin, ating ipaglingkod, nasaan na ba yung mga namatay na yan, yung mga sumasampalataya sa Panginoong Hesukristo, noong sila'y mamatay, nung sila'y patayin, saan napunta sila, Brother Edwin? Opo, maganda po yung ating tatalakayin na yan, Brother Willie. Oo, kasi sa Biblia, Brother Edwin, pagka ang tao ay namatay, opo, ang mangyayari yung katawan, kasi yung katawan ng may kamatayan, Brother Edwin Tama po, ito pong ating physical na katawan, Brother Willie. Oo, yan ang nakakaranas ng physical na kamatayan. Basahin natin sa aklat ng Santiago. Sa Kapitulo 2:26, ganito ang ating mababasa. Sapagkat
kung paanong ang katawan na walang espiritu ay patay, ay gayon din ang pananampalataya na walang mga gawa ay patay. Yan, Opo. sa handa nga isa pang salin na binabasa natin. Kasi sa Biblia, ang kamatayan ay yung separation, yung pagkahiwalay, Brother Edwin. Opo, tama po. Pagka ang espiritu ay hiwalay na sa katawan, dito sa Santiago 2:26 ng ganap na buhay Biblia. Meron ka ba diyang monitor, Brother Edwin? Ikaw bumasa. Sige po, ano po natin sa ating monitor. Wala po kasi ko nung ayan. Sa Santiago 2:26, ganap na buhay Biblia, patay ang katawang hiwalay sa espiritu. Gayon din naman, patay ang pananampalatayang hiwalay sa mga gawa. Ayan, yung sinasabi natin na ang kahulugan sa Biblia ng kamatayan yung pagkahiwalay o separation. Pagka po ang katawan ay hiwalay na sa espiritu, yung katawan ay patay na, Brother Edwin. Opo, Brother Willie, maliwanag po. Pag humiwalay na, umalis na ang espiritu sa katawan, patay na yung katawan. Tama po. Yun ang may kamatayan, yung katawan. Yun ang nakakaranas ng physical na kamatayan, itong ating physical na katawan. Ngayon, pagka patay na yung katawan, yan ililibing. Opo. Yan ay mapupunta na sa lupa, mauuwi sa lupa, Brother Edwin. Opo. Yung sinasabi sa Ecclesiastes 12:7. Basahin natin yung talatang ito. Mga kapatid, mga ka-Bible study. Meron ka na dyan, Brother Edwin? Nali po. At ang alabok ay mauuwi sa lupa, gaya ng una. Ayaw nang mangyayari, Brother Edwin. Opo. Yung katawan nating ito na mula sa alabok ng lupa, pagka namatay ang tao, ay babalik yan sa lupa. Opo. Yung namatay na katawan, ilalagay sa libingan, di ba? Ililibing sa lupa, magbabalik sa lupa, Brother Edwin. Tama po. O ngayon, kung ang namatay ay sumasampalatayang Kristiyano, Brother Edwin, Opo. yung katawan niya ay bumalik sa lupa. Tama po, Brother Willie. Yun po ang nakasulat. Yung espiritu, yung kaluluwa. Kasi ang tao, Brother Edwin, yan ang kanyang kabuuan. Espiritu, kaluluwa at katawan. Tama po. Unang Tesalonica 5:23. Basahin natin yung binabanggit niyang Brother Edwin. Opo. Unang Tesalonica 5:23, Brother Willie. Ito po, at pakabadaling kayong lubos ng Diyos din ng kapayapaan, at ang inyong espiritu at kaluluwa at katawan ay ingatang buo na walang kapintasan sa pagparito ng ating Panginoong Hesukristo. Yan yung binabanggit natin na kabuuan ng tao, Brother Edwin. Opo. Ang tao, mayroong tatlong kalikasan. May tatlong nature. Opo. Yung espiritu, kaluluwa at katawan. Tama po. Ngayon, yung katawan, yung physical, material na katawan, yan ang nakakaranas ng physical na kamatayan, Brother Edwin. Tama po, Brother Willie. Pag namatay na ang katawan dahil umalis na sa katawan yung espiritu at kaluluwa. Tama po. Yung katawan na physical, dahil patay na, ililibing yan, babalik na sa lupa, Brother Edwin.
Opo, babalik po sa sa Alabok, Brother Willie. Oo. Oh, 'di ba meron ngang ano, meron kang natatandaang sino ba kumanta nun, si Rico J. Puno ba 'yun? Opo, yung lupa ang title, Brother Willie. Oo, nagmula sa lupa magbabalik na kusa ang buhay mong sa lupa nagmula. Ayan, Brother Edwin, ha? Alam mo 'yon. Yun po yung kanta ni Rico J, Brother Willie. Madalas po natin naririnig yan pag may mga libing, Brother Willie. Oo, 'yun. Talagang yan, yan ang mga ginagamit pagka mayroong mga ano, nililibing, 'di ba? Ano, yung pagka dinadala na sa sementeryo, 'di ba, para ilibing. Yan yung talagang madalas na pinapatugtog. Yes, Brother Willie. Oh, kasi pinapaalala nga na tayo nanggaling sa lupa. At pag tayo namatay, babalik tayo sa lupa, Brother Edwin. Tama po. O ngayon, ang ating inaalam, yung Kristiyano na namatay, sumasampalataya sa Panginoong Jesucristo, yung katawan niya, dahil patay na siya, malilibing sa lupa. Ngayon, yung espiritu at kaluluwa, Brother Edwin, saan mapupunta yon kung sumasampalatayang Kristiyano? Opo, yun nga po ang magandang tanong diyan, Brother Willie, kasi yung physical na katawan mababalik sa alabok eh. Oo. Ngayon, yung natirang kaluluwa at spirito, saan mapupunta yan? Kung halimbawa yung namatay sumasampalataya, Brother Willie. Oo, kaya ko naman ito gustong liwanagin, Brother Edwin, kasi noong ako'y nasa ilalim pa ng pagtuturo ni Brad Eli, sa loob ng 19 na taon, from 1990 hanggang 2009, Brother Edwin. Opo. Ang alam ko, dahil tinuro sa akin ni Brad Eli, pagka namatay ang isang tao, kahit lingkod ng Diyos, Brother Edwin, Opo. ang sabi ni Brad Eli, matutulog yun. Matutulog po? Oo, natutulog. Oo, yung namatay, natutulog yun, sabi ni Brad Eli. Opo. Oo, at may binabasa namang batayan si Brother Eli sa Biblia na nung namatay si Lazaro, yung kaibigan ng Panginoong Jesucristo, sabi ni Jesus Christ, si Lazaro na ating kaibigan ay natutulog. So, yan po yung batayan ni Brother Eli, Brother Willie. Kaya yun ang alam ng mga nasa MCGI hanggang ngayon, Brother Edwin, na namatay ang isang tao kahit lingkod ng Diyos, yun ay natutulog lang. At dahil natutulog, wala yung alam, wala yung malay, Brother Edwin. Opo, Brother Willie, dahil tulog po eh. Yung sinasabi ko nasa Juan, Kapitulo 11, Brother Edwin, yung 11:11. Ang mga bagay na ito'y sinalita niya at pagkatapos ito'y sinabi niya sa kanila, si Lazaro na ating kaibigan ay natutulog. Ngunit ako'y paroroon upang gisingin ko siya sa pagkakatulog. Sinabi nga ng mga alagad sa kanya, Panginoon, kung siya'y natutulog, ay siya'y gagaling. Sinalita nga ni Jesus ang tungkol sa kanyang pagkamatay. Tatapwat sinapantahan nila na ang sinalita ay ang karaniwang pagtulog. Nang magkagayon nga ay sinabi sa kanila ni Jesus ng malinaw, si Lazaro ay patay. Ayan, Brother Edwin. Opo, maliwanag po, Brother Willie. Dahil nga ang pagkakaintindi ng mga alagad pangkaraniwang tulog ang nangyari kay Lazaro. Opo. Ayan, niliwanag na ng Panginoong Jesucristo. Sinabi niyang malinaw, si Lazaro ay patay. Opo, para directly na talaga, Brother Willie. Ngayon, si Brother Eli, ito yung kanyang iniwang turo sa mga nandyan sa MCDI na pag namatay, matutulog lang yan. At yan ay gigisingin. Gigisingin pag dumating na ang ating Panginoong Hesukristo, Brother Edwin.
Opo, Brother Willie, madalas nga po ako nakakita pag may mga member ng MCGI na namatay, ang kanilang sinasabi, Brother Willie, gigisingin ka din sa pagkakatulog mo. See you in 1,000 years. Ayun ang sa kanilang sinasabi, Brother Willie. Oo, kita-kits sa 1,000 years, Brother Edwin. Oo, parang kita-kits lang sa McDo, Brother Willie. Oo. Yun, Brother Edwin, ang sinasabi ko na noong ako'y nasa MCGI pa, Opo. sa loob ng 19 years yan ang alam ko. At kahit nga kay Don Manolo Pabis, pag tinatanong ako pagka tungkol sa kamatayan, ang sinasagot ko, yung tinuro sa akin ni Brad Eli, pag namatay ang tao, yun natutulog lang yun, natutulog lang. At wala nang malay yun, wala nang alam yun sa mga nangyayari, Brother Edwin. Totoo ba yung Brother Willie na talagang natutulog lang ba talaga? Yun nga ang ating gustong linawin ngayon sa ating mga kasama. 56 ang nasa YouTube live, Brother Edwin. Opo, Brother Willie, maraming nadagdag maraming nakatutok sa ating ngayong gabi. Mukhang interesado sila dito sa ating tinatalakay, Brother Willie. Oo, kasi nga, kung sila nga ay mga closet at mga exiter sa MCGI, siguro itong ang mapapakinggan nila sa ating ito, Brother Edwin, mapapatunayan nila na hindi ito na ituro ni Brother Eli sa kanila. Opo, Brother Willie. Pero Brother Willie, pagbigyan muna natin ng pagbati ito mga taga Singapore. Brother Willie, meron palang nakikinig sa atin ngayong gabi sa Singapore. Ay, sige, Brother Edwin, at paki-shout out mo sila. I-acknowledge lang muna natin sandali, Brother Willie. Kay Mr. Vegeta, good evening. Shout out po, lokal ng Singapore. Ayan, magandang gabi po sa inyong lahat. Good evening po. Happy Bible study, mga ka-Bible study. Kay Hazel D, magandang gabi po. Kay Brother Ray, magandang gabi po. Kay After Earth, ayan. Mapagpalang pagkakataon po sa lahat from Doha, Qatar, Brother Willie. Ayan, talagang merong mga nasa abroad na talagang sinasamahan ng ating Bible study. Ngayon, tuloy na natin to, Brother Edwin. No? Sige po. Yun nga ang naiwang turo ni Brother Eli sa mga nasa MCGI na pag may namatay, natutulog lang. Opo. At yan wala nang alam yan, wala nang malay yung namatay dahil siya natutulog. At gigisingin na lang pag dumating na ang Panginoong Jesucristo. Yun po ang kanilang paniniwala, Brother Willie. Ngayon, tayo naman ganito, Brother Edwin. Hindi naman natin kokontrahin yung nasa Biblia na si Lazaro nung mamatay. Ang sinabi ng Panginoong Jesucristo, natutulog si Lazaro. Diba? Tama po. Kaya nakasulat naman po, Brother Willie. Yung taong namatay, kagaya ni Lazaro, sabi ni Jesus Christ, dahil lingkod ng Diyos si Lazaro, natutulog si Lazaro. Diba? Opo. Ngayon, tayo ganito, Brother Edwin. Yung katawang pisikal, yun nga yung namamatay. Nakakaranas ng kamatayan, Brother Willie. Yun din ang natutulog. Tama po. Yung ating mga ka-Bible study sa online na intindihan kaya yung Brother Edwin na yung sinasabi natin, yung kamatayang pisikal, naranasan noong ating pisikal na katawan, Opo. yung katawan ang namatay, yung katawan ang natulog, Brother Edwin. Opo. Oo. Kay Brother Eddie kasi, patay, tulog, yung kabuuan ng tao, Brother Edwin. Yung tatlo, Brother Willie, yung tatlong bumubuo. Oo, yung espiritu, kaluluwa at katawan, para kay Brother Eli, patay lahat yon, tulog lahat yon, Brother Edwin. Opo, naging Brother Willie, parang naging 3-in-1. Yung espiritu, kaluluwa at katawan, natulog para kay Brother Eli. Oo, walang malay, walang alam. Opo, dahil tulog, Brother Willie. Oo, ngayon, dyan sa mga nasa online, baka meron dyang mga
nanggaling din sa MCGI, closet exiter, ganun nga yung kanilang natatandaan na turo ni Bratelli, namatay yung isang lingkod ng Diyos, ba, sa kanilang samahan. Diba, kamakailan lang may mga nabalitaan tayong namatay. Yung kapatid ni Bratelli, yung nursing, diba, namatay yun, diba? Opo. Ay paniniwala nila natulog lang yung si Brad Narsing. Sa paliwanag ni Brad Eli, tulog lahat. Tulog yung espiritu, tulog yung kaluluwa, tulog yung katawan, Brother Edwin. Opo, lahat yun walang malay, walang pakialam, Brother Willie. Wala na silang kamalayan, wala na silang alam sa mga nangyayari pa, Brother Edwin, dito sa mundo. Opo, dahil nga po natutulog, Brother Willie. Yun nga yung ating gustong maipaglingkod. At madibang na rin, yung maling na ituro na yan ni Brad Eli. Opo, mali po talaga. Kasi pinagsama-sama niya yung tatlo, Brother Willie. Magkakaiba yun . Ngayon, eto tayo, Brother Edwin. Opo. Yung katawan na namatay, natutulog, nasa lupa, nasa libingan, Brother Edwin. Tama po. Ngayon, yung umalis doon sa katawan, yung espiritu at kaluluwa. Opo. Saan na nagpunta yung Brother Edwin? Yan po ang maganda nating tuklasin at talakayin ngayong gabi, Brother Willie. Ganito yan. Sa ikalawang Korinto, sa Kapitulo 5, ang mga talata po ay 6,8 sa magandang balita, Biblia na salin. Brother Edwin, kung nandyan na yung talata, pakibasa mo na. Po, andali po Ito po ang nababasa natin sa ayan po, ikalawang Korinto 5:6,8, magandang balita Biblia. Sabi po dito, kaya't laging malakas ang ating loob kahit na alam nating habang tayo'y narito pa sa katawang lupa, hindi tayo makakapasok sa tahanang inihanda ng Panginoon. Hinto muna tayo dyan. Sa talatang 6, sinabi ng Apostol Pablo, tinuro niya sa mga unang Kristiyano sa Korinto, kaya't laging malakas ang ating loob. Kahit na alam nating habang tayo'y narito pa sa katawang lupa, hindi tayo makakapasok sa tahanang inihanda ng Panginoon. Ito yung itinuturo ng Apostol Pablo sa mga unang Kristiyano. Brother Edwin. Yes. Ano yon? Habang tayo narito pa sa katawang lupa, Opo. hindi tayo makakapasok sa tahanang inihanda ng Panginoon. Yes. Pag tayo ay narito pa sa katawang lupa natin, hindi pa tayo makakapasok doon sa tahanang inihanda ng Panginoon. Brother Edwin. Tama. Kumbaga sa Brother Willie, ito yung magiging reason bakit hindi pa tayo pwedeng makapasok sa tahanang inihanda ng Panginoon. Dahil tayo ay nasa ating katawang lupa pa. Tama po. Ngayon, sa talatang 8, Brother Edwin, basahin mo yung verse 8. Talatang 8, malakas nga ang loob nating iwanan ang katawang ito na ating tinatahanan ngayon upang manirahan na sa piling ng Panginoon. Ayan, Brother Edwin, ito naman ang mangyayari. Pagka tayo ay iniwanan na natin ang ating katawang lupa. Opo. Sabi ng Apostol Pablo, malakas nga ang loob nating iwanan ang katawang ito na ating tinatahanan ngayon upang manirahan na sa piling ng Panginoon. Yan po ang nangyayari, mga kapatid, mga ka-Bible study. Pagka po itong ating katawang lupa na ito na tinatahanan ng ating espiritu at kaluluwa, ang nangyari po ay umalis na ang espiritu at kaluluwa sa katawang lupa. Ano na ang mangyayari?
Brother Edwin, pag-alis ng espiritu at kaluluwa na nakatira, naninirahan dito sa ating katawang lupa, tayo ay maninirahan na sa piling ng Panginoon. Liwanag, Brother Willie. Oo, agad na tayong makakasama ng Panginoon. Nasan ba ang Panginoon? Di ba nasa langit? Tama po. Di pagka namatay ang isang Kristiyano, sumasampalataya sa Panginoong Jesucristo, ang mangyayari, yung katawan ng Kristiyano, malilibing sa lupa, babalik sa lupa. Tama, Brad Edwin? Tama po. Tapos, yun namang espiritu at kaluluwa nung sumasampalatayang Kristiyano, tatanggapin na sa langit para makasama na ng Panginoong Hesukristo. Amen. Amen. Ayan, sa ating mga ka-Bible study sa YouTube, amen po ba? Brother Edwin, pakitanong mo nga yung ating mga ka-Bible study kung sila sumasang-ayon. Opo, mga kasama namin ngayong gabi dito po sa Talakayan at Kwentuhan with Brother Willie. Nasundan niyo po ba yung yung punto ni Brother Willie? Nakasunod po ba ang ating mga kapatid? Ayan, Brother Willie, marami ang nagsasagot ng amen. Amen po. Galing kay Philip Lopez, After Earth, amen po. Terminator, amen. Julius Ordones, amen po yan. Ayan, Brother Willie, karamihan, puro amen po ang sagot. Brother Jerry Libuon, humabol pa, amen. Salamat naman, Brother Edwin, at naintindihan ng ating mga ka-Bible study. Ito nga yung sinasabi ko na kahit si Brother Eli, nakamatayan niya. Hindi niya ito, Brother Edwin, na ituro na maliwanag sa mga nasa MCGI. Opo, naiwanan niya yung mga miyembro, Brother Willie, na hindi niya to na bigyan ng paglilinaw, hindi niya naayos yung turo tungkol dito, Brother Willie. Kasi nga ito, bakit ko sinasabing hindi nga nabigyan ng paglilinaw ni Brother Eli yan, hindi niya naliwanag yan. Kasi di ba ang turo ni Brother Eli, wala pang tao sa langit. Opo. Di ba? Wala pa raw taong nakarating sa langit. Opo, yun po ang kanyang turo, Brother Willie. Itong binasa natin kontra dun sa maling turo ni Brother Eli na yun . Tama po, Brother Willie, kontra talaga. Kasi namatay ang Kristiyano, Brother Edwin. Opo. Namatay yung Kristiyano, yung katawan niya nilibing sa lupa, pero yung kanyang espiritu at kaluluwa, tinanggap na sa langit. Opo, kasama na ng ating Panginoong Jesucristo sa langit, Brother Willie. Di meron ng tao sa langit, Brother Edwin. Meron nga po, Brother Willie. Yung ating mga ka-Bible studies ang ayong kaya na meron ng mga tao sa langit at marami na. Marami ng tao sa langit, Brother Edwin. Opo, sige po, pasagutin natin yung ating mga nakikinig kung talagang nasusundan nila, Brother, itong ating pagtalakay. Sangayon po ba kayo doon, mga kasama, mga taga-subaybay namin ngayong gabi na may tao na po sa langit? At marami na. At marami na. Hindi lang marami po. Na. Opo, marami na pong tao sa langit. Ayan. Sige po, pakibigay niyo po ang inyong sagot. Nilyang, amen. Julius Ordones. Opo, marami na po. Ayan. Brother Jerry Libuon, marami na po. After Earth, amen po. Ayan. Dwight Wamos, amen. Ayan, Brother Willie, sang-ayon po sila. Kaya nga, Brother Edwin, para magpalusot itong si KDR, sabi nung mga nagtatagol kay KDR na mga fanatics, hindi na kailangang mag-Bible Expo pa si Kuya. Kasi nandiyan naman ang mga naiwang videos ni Brad Eli. Lahat naman ng tanong, nasagot na ni Brad Eli. Yun po yung kanyang palusot, Brother Willie. Yan ang palusot ng mga nagtatanggol kay KDR. Hindi naman kailangan pang si Kuya ay magpatanong din at sumagot pa sa mga tanong kasi lahat naman ng tanong ay nasagot na ni Brad Eli.
Oo, ang problema, Brother Willie, nasagot nga. Ang tanong ngayon tama ba o mali ang sagot? Yan nga, Brother Edwin, ang ano doon. Kung sumagot nga si Brad Eli at nandyan nga yung mga sagot, mga naiwan niyang videos, ang tanong ba, tama naman ba yung mga sagot ni Brad Eli? Yun nga, kasi Brother Willie, hindi mo rin naman kasi masisisi ito si Kuya dahil hindi rin niya kasi alam Brother Willie kung alin ang tama at saka mali Oo, mismong si KDR naliliton Kumbaga, naiwan siya na sa isip niya, nagkakabuhol-buhol na, Brother Edwin, yung mga tanong at yung mga sagot. Kasi maraming video si Brad Eli, iba-iba ang mga sagot niya sa mga tanong Brother Edwin. Tama, Brother Willie. Si Uncle din naman niya ang gumulo na isip niya, Brother Willie. Oo, lalo nga nung bandang huli na si Brad Eli, nai-impluwensyahan ko na rin, Brad Edwin. Yung bang napapasunod ko na si Brad Eli sa argumento ko, lalong gumulo, Brad Edwin. Opo, lalo nga doon, parang nagchacha, Brother Willie. Nag-urong sulong Ay, di ba merong video sabi ni Brad Eli ang iglesia sinisimbolo ng lalaki, Brother Edwin. Opo. Oo. Kasi nadinig sa akin ni Brad Eli yun na ang iglesia sinisimbolo ng lalaki dahil si Kristo ang ulo, Opo. siya ang ulo ng katawan sa makapitbagay ng iglesia. Yung kakong ulo lalaki si Kristo. Yung kakong katawan na siyang iglesia, lalaki din, Brother Edwin, di ba? Opo, kasi dati ang paniniwala, babae yun, Brother Willie. Babae ang iglesia. At Opo. yun nga, Brother Edwin, dahil nagulo na nga yung isip ni Brad Eli doon sa narinig niya sa akin, sumunod na si Brad Eli, hindi naman niya alam ang kabuuan ng sinasabi ko. Diba? Opo. Di ang nangyari, si Brad Eli, meron naman siyang isang video, sinasabi niya na ang iglesia, asawa naman ni Kristo, Brother Edwin. Opo, nalihis na naman, Brother Willie. Oo, at ikakasal nga si Kristo sa iglesia na kanyang asawa, Brother Edwin. Nako, talagang naloko na. Oo. Yan ang nangyari. Naiwan ngayon yung video na yan ni Brad Eli na ang sinasabi niya, ang iglesia ay sinisimbolo ng lalaki. Tapos meron ding video na ang iglesia ikakasal naman kay Kristo kasi yan ang asawa ni Kristo, yung iglesia. Naloko na. Kasalubong na yung kanilang turo. Kaya ngayon, hindi nila alam kung nasaan sila. Oo, kaya si KDR, mas minabuti na lang na magtago na sa aparador. Tsaka wag na magpatanong, Brother Willie. Wag na magpatanong at ang gusto na lang gawin ni KDR magri-ribbon cutting na lang, Brother Edwin. Oo, Brother Willie, kung saan may mga bubuksan lokal, doon sila nagpapakita, Brother Willie. Talagang sabi noong mga nakapanood, ano yan, ribbon cutting, negosyo ba yung binuksan, negosyo? Oo, parang para mag-open ng bagong negosyo sa ibang lugar, Brother Willie. Sa bagay, talaga naman negosyo na lang yung iglesia na yun. Oo, dahil ilang kanilang bread and butter ngayon, Brother Willie. Oo, ngayon, balik tayo, Brother Edwin, dito sa ating tinatalakay. Opo. Maliwanag na pag namatay pala ang Kristiyano dahil umalis na yung espiritu at kaluluwa doon sa katawan, Brother Edwin. Opo. Yung espiritu kaluluwa ng Kristiyano, doon na pumupunta sa langit. Tinatanggap naman ng Panginoong Hesukristo sa langit. Opo, Brother Willie. Kristiyano po itong ating pinag-uusapan, Brother Willie, ha? Yung mga sumasampalataya sa Panginoong Hesukristo. Pag namatay ang Kristiyano, sumasampalataya, yung kanyang espiritu, tinatanggap na ni Jesus Christ sa langit. Ang katunayan, Brother Edwin, si San Esteban. Opo, tama po. Sa Gawa 7:59-60. Basahin natin yung sinabi ni San Esteban bago siya mamatay, Brother Edwin. Pakibasa mo na. Gawa, anong talata po, Brother Willie? Pakiulit. 7:59. 7:59 ng Gawa. Ganito po ang ating mababasa. At kanilang pinagbatuhanan
si Esteban na tumatawag sa Panginoon at nagsasabi, Panginoong Jesus, tanggapin mo ang aking espiritu. Ayon, yun ang sinabi ni San Esteban, habang siya binabato, para patayin ng mga galit sa kanya. Ang Opo. sabi ni San Esteban, Panginoong Jesus, tanggapin mo ang aking espiritu. O tuloy mo sa 60, ang basa, Brother Edwin. Opo, sa talatang 60, at siya'y nanikluhod at sumigaw ng malakas na tinig, Panginoon, huwag mong iparatang sa kanila ang kasalanang ito. At pagkasabi niya nito ay nakatulog siya. Ayan, namatay na si San Esteban, Brother Edwin. Pero bago siya namatay, tumawag siya sa Panginoong Heso Kristo. Ang sabi niya, Panginoong Jesus, tanggapin mo ang aking espiritu. Si Jesus Christ nasa langit, Brother Edwin. Opo. Nung mamatay si San Esteban, yung kanyang espiritu, tinanggap ni Jesus Christ sa langit. Amen. Opo, kaya ibig sabihin, nung tanggapin ni Jesus Christ yung espiritu ni Esteban, nasa langit si Jesus Christ, yung espiritu ni Esteban nasa langit na rin, Brother Willie. Tama po ba? Amen. Amen, Brother Edwin. Kasi nga, ganoon ang nangyayari sa mga pumapanaw, sa Opo. mga namamatay na mga sumasampalatayang Kristiyano. Pagka namatay, kagaya nung nangyari kay itong binarel si Charlie Kirk, di ba? Opo. On the spot patay siya, Brother Edwin, noong barilis eh. Opo, hindi na nga po nakarating sa ospital, Brother Willie. Yun, noong mamatay si Charlie Kirk, yung kanyang espiritu, kaluluwa, agad nang tinanggap sa langit yun. Yes, kasama na po ng ating Panginoong Jesucristo. Kasama na ng ating Panginoong Jesucristo. Kaya marami na talagang mga tao sa langit, Brother Edwin. Opo, Brother Willie. Yung mga apostol, di ba? Nung sila namatay, yung mga unang Kristiyano. Hanggang sa Opo. panahon natin ito, yung mga Kristiyanong pumapanaw, namamatay, Brother Edwin, yung kanilang espiritu, kaluluwa, nasa langit na. Opo, tinatanggap na po sa langit, Brother Willie. Kaya doon sa Hebreo 12:23, Brother Edwin, Opo. ito ang ating mababasa tungkol dyan sa mga namatay na mga sumasampalataya na mga Kristiyano. 12:23 ng Hebreo. Pakibasa mo, Brother Edwin, ang talata. Opo, 12:23, sabi po dito, sa pangkalahatang pulong at iglesia ng mga panganay na nangatatala sa langit at sa Diyos na hukom ng langit, ng lahat, at mga espiritu ng mga taong ganap na pinasakdal. Ayan. May salamin ka ba, Brother Edwin? Opo, Brother Will, kaya malabo yung ilaw eh. Mataas eh. Yun. Ang ating nabasa po Hebreo 12:23. Ang Opo. nakasulat po sa pangkalahatang pulong at iglesia ng mga panganay na nangatatala sa langit at sa Diyos na hukom ng lahat at mga espiritu ng mga taong ganap na pinasakdal. Yung binabanggit dyan, Brother Edwin, na mga espiritu ng mga taong ganap na pinasakdal, nasaan ba sila? Sa langit po, Brother Willie. Maliwanag, nasa langit. Opo. Yan ang hindi nakita ni Brad Eli. Yan ang hindi niya naunawaan, Brad Edwin. Opo. Nasa langit, kung saan naroon ng Diyos, ang Panginoong Jesucristo, nandoon na yung mga espiritu ng mga taong ganap na pinasakdal. Opo. Kaya nga, Brother Edwin, yung mga exeter sa MCGI, Opo. na kaya sila exeter, kasi ayaw lang nila kay KDR. Brother Willie, marami silang disappointment eh. Pero kay Brad Eli, sila hanggang ngayon, kahit sila exeter na, paniniwala nila si Brad Eli sugo.
Opo, Brother Willie, pinanghahawakan pa rin yung turo ni Brother Eli. Oo, na yung mga turo ni Brad Eli, totoo at tama, Brother Edwin, walang mali. Tama po, Brother Willie. Yun po yung kanilang pinanghahawakan. O ngayon, kung sila marunong lang magtimbang-timbang, Brother Edwin, talagang uunawain lang itong ating mga binabasang mga talata. Hindi ko naman Opo. kailangang sabihin mali si Brad Eli, di ba? Opo, mismo sila mapapatunayan nilang mali, Brother Willie. Oo, para lang yung linggo, di ba, nung nagpaksa ako ng tungkol sa ang dating daan, di ba, Brother Edwin? Opo. Ay, di ba maganda naman na naging feedback noong mga panood, nakapakinig nung linggo. Tama po, Brother Willie. Yung nga pong manggagawa na kakilala natin, presa, Brother Willie. Na sorpresa, di ba, na noon lang niya narinig yung ganong pangangatwiran, di ba? Opo, hindi niya alam na ganun pala yung yung sikreto doon, Brother Willie. Oo, yun ang ibig ko sabihin na makikinig lang naman yung mga exiter. Yung kasing sinabi sa kanila nung araw ni Brad Eli na tungkol sa akin, Brother Edwin, na yung si Willie Santiago, binigay kay Satanas, masamang tao yan, at yan madilim na ang isip, di ba, no? Yung Tama yung ibang mga exiter, yun ang pinanghawakan, Brother Edwin. Kaya hanggang ngayon, pagka tayo nagpo-programa, silang manood at makinig. Opo. Oo. Mga alop, iwas. Oo, iwas. At nandun pa rin yung takot na, kasi tinakot ni Brother Eli, magkakasala kayo ng mabigat, kapusungan, pag nanood at nakinig kay Willie Santiago. Yes. Brother Edwin. Opo. Ayun, naaawa ako dun sa mga exiter na yon, na kahit sila nag-exit, pero yung takot nila na nilagay ni Brad Eli sa puso nila, nandun pa rin. Tama po. Ay, di ba, nung nga tayo nung June 12 paanyaya ng get together. Opo. Para sa mga exiter. Di ba merong mga nag-atrasan, mga hindi tumuloy? Opo, dahil nga po ang nila dahil sabi ni Brad Eli, si Willie Santiago ibinigay na kay Satanas. Teka, tayo mag-aaksaya pa ng oras pumunta sa Bulacan, na yan, kay Satanas na yan, di ba, Brother Eli? Ayun nga, Brother Edwin. Kaya sabi ko, sana itong ating pinapaksa rito, bigyan din ng panahon, Timbang. bigyan din ng oras para pakinggan at unawain, Brother Edwin. Yes, Brother Willie. Kasi dito naman wala naman tayong rito, di ba? Binabasa lang naman natin. Di naman tayo nagbibigay ng sarili nating pakahulugan ng paliwanag. Binabasa lang natin itong mga nakasulat sa Biblia, Brother Willie. Pero Brother Willie, meron ako naisip, ngayon lang biglang pumasok sa isip ko Ano yon? Alam mo ba yung pananakot na ginawa ni Brother Eddie doon sa mga miyembro para wag makinig sa'yo, Brother Willie? Mismo siya natakot, Brother Willie. Bakit? Mismo si Brother Eddie natakot doon sa ginawa niyang pananakot, Brother Willie. Ano yung kanyang naramdamang takot, Brother Edwin? Kasi Brother Willie, nakita niya yung sinabi niya na ikaw ay sasama na, didilim na yung pag-iisip mo. Hindi nangyari Oo nga, hindi naman talaga, Diba? Brother Edwin. Lalo pa ngang lumiwanag ang isip ko Yes, Brother Willie, kaya talagang natakot na siyang ikaw harapin talaga Oo, talaga namang, di ba, matagal ko siyang binigyan ng pagkakataon na sagutin ako. Lalo nung magkaroon na ng Facebook Live. Talagang hanggang Brazil napapanood ako ni Brad Eli sa mansyon. Sa loob ng kanyang mansyon. Napasok ko yung mansyon ni Brad Eli sa Brazil. Brad Edwin. Opo. Kaya hindi pwedeng sabihin tumutol ako na sa sulok-sulok, Brother Edwin, di ba? Tama, Brother Willie. Kumbaga sa barilan, Brother Willie, ginamit na lahat ni Brother Eli yung bala niya, Brother Willie, pero nakatayo ka pa rin nakabuhay ka pa rin Oo. Kaya matagal na panahon na
2016 nung live streaming, pumanaw siya ng 2021. Di may 5 taon din, para si Brad Eli talaga makipag sa akin, head on. Talagang magsalubungan na kami sa Facebook Live. Pero hindi nga kumibo na si Brad Eli, umiwas siya sa akin. Kasi alam ni Brad Eli na marami na akong mga napamalian sa kanyang mga tinuturo, Brother Edwin. At kasama nga itong ating tinatalakay ngayong gabi. Tama po. Oo, nasa langit, marami ng tao doon. Yung mga namatay, mga sumasampalatayang mga Kristiyano na pumanaw, nandoon na sa langit ang kanilang espiritu, ang kanilang kaluluwa. At yung sinasabi ni Brad Eli na pagka namatay ang tao, Brother Edwin, wala nang alam, wala nang malay, isa na namang maling turo yan ni Brad Eli. Opo, maling po yan. Maling akala yan, Brother Willie. Oo, bakit? Pag binasa natin yung Apokalipsis sa 6:9 hanggang 11, balikan natin tong talata na ito, Brother Edwin. Tingnan nyo. Totoo ba yung sinabi ni Brad Eli na pag namatay na ang tao, wala nang malay, wala nang alam? Ito, Brother Edwin, pakibasa mo yung mga talata. Sa 9 hanggang 11. Ganito po ang ating mababasa. At nang buksan niya ang ikalimang tatak, ay nakita ko sa ilalim ng dambana ang mga kaluluwa ng mga pinatay dahil sa salita ng Diyos at dahil sa patotoong sumakanila. Yan, Brother Edwin, yung mga pinatay na yan, yung mga kaluluwa ng mga pinatay, nakita yan ni Apostol Juan doon sa ilalim ng dambana, sa langit. Sa langit, Brother Edwin, Opo. Pinatay sila dahil sa salita ng Diyos. Dahil sa patotoong sumakanila. Tuloy ang basa. Natanjis. At sila'y sumigaw ng tinig na malakas na nagsasabi, hanggang kailan, O Panginoong banal at totoo, hindi mo hahatulan at ipaghihiganti ang aming dugo sa mga nananahan sa ibabaw ng lupa. 11. At binigyan ang bawat isa sa kanila ng isang maputing balabal at sa kanila'y sinabi na mangagpahinga pa ng kaunting panahon hanggang sa maganap ang bilang ng kanilang mga kapwa alipin at ng kanilang mga kapatid na mga papatayin namang gaya nila. Ayan, kung napansin ng ating mga kapatid, ng ating mga ka-Bible study, Brad Edwin, yung mga binasa mong talata. Opo. Yung mga kaluluwa ng mga pinatay sa ilalim ng dambana, nang sila makipag-usap sa Diyos, Brother Edwin. Opo. Humihingi sila ng paghihiganti sa Diyos. Yes, Brother Willie. Sumisigaw sila ng katarungan, Brother Willie. Oo. Meron silang alaala, Brother Edwin. Meron silang kamalayan. Alam nila na yung mga pumatay sa kanila, nasa ibabaw ng lupa, Brother Edwin. Opo, nananahan sa ibabaw ng lupa, Brother Willie. Oo. Alam nila na yung mga pumatay sa kanila, nasa ibabaw pa ng lupa at kaya nga sila humihingi sa Diyos ng katarungan na sila ipaghiganti, Brother Edwin. Tama po. Di pagka yan inunawa natin, yung palang namatay, meron pa palang alaala yun, Brother Edwin. May kamalayan pa pala yun. Tama po, kasi alam pa nila, Brother Willie, na yung mga pumatay sa kanila, nag-i-exist pa sa ibabaw ng lupa. Oo, yung turo ni Brad Eli, Brad Edwin. Pag daw namatay, wala nang malay, wala nang alam sa nangyayari, Brad Edwin. Taliwas dito sa ating binasa yung Brother Willie. Yun ang sinasabi natin. Oo. Paano hanggang ngayon panghahawakan pa rin yung mga naituro ni Brad Eli, yung mga naiwang videos niya. Mali-bali nga yung nandyan Brother Edwin. Po, Brother Willie, pang mental hospital na turo ito, Brother Willie. Yun, Brother Edwin, yun yung sinasabi ko na may mga exiters sa MCGI
ang dahilan kaya lang sila naging exiter, kasi nga hindi nila kursunada si KDR. Opo, Brother Willie. Ano sila talaga nabigo talaga sila kay KDR, Brother Willie. Yung mga inaasahan nila kay KDR, Brother Edwin, nadismaya sila. Tama po, Brother Willie. Oo. Ang mga kamalian, nakita nila kay KDR. Pero kay Brad Eli, wala silang nakitang mga maling itinuro, mga maling ginawa si Brad Eli, di ba? Opo, kaya nga po, Brother Willie, yung iba kaya nag-alisan nung Brother Eli. Pero kung buhay pa rin si Brother Eli ngayon, walang exiters, Brother Willie. Oo. Kaya nga nung makausap ko sila, Brother Edwin, di puro sama ng loob ang mga nasasabi sa akin na para bang lahat daw ng kanilang mga ginawa napunta na lang sa wala. Ano, Brother Edwin? Tama po. Oo, gano'n Pagka minsan ako aanayahan ng mga exiters, Brad Willie, baka pwedeng samahan mo kami dito sa Zoom, kwentuhan lang tayo. Di pag ako naman libre, pinagbibigyan ko. Kaya lang pagka ako sumama na sa kanilang kwentuhan, talagang may mga naiiyak pa ron sa sama ng loob, Brad Edwin Talaga naman, Brother Willie. Talagang lahat ng pagsisisi nagawa, Brother Willie. Oo kasi talagang nawalan ng pera, naubos ang kanyang deposito sa bangko dahil nailabas lahat, Brother Edwin, na naibigay nila, naitulong nila, Tapos Yes, Brother Willie. meron pa nga nag-donate pa ng kidney, Brother Edwin. Opo. O tapos badaguli, palalayasin pala siya ron sa apartment na tinutuluyan niya. Yes, Brother Willie. Oo, talagang sama ng loob ang nasa kalooban dahil ginawa ang lahat tapos doon lang pala mauuwi ang kanilang mga ginawa, di ba? Oo, pero gano'n pa man, Brother Willie, sabi mo nga nung panood ko nung nag-guest ka doon sa kay Broccoli, sabi mo walang-walang tatalo sa lahat ng dinanas ko, di ba? Oo nga, naalala ko yon. Kasi sabi ko, siguro naman kako yung inabot ko, hindi nyo naman kako naranasan yung gano'n, di ba? Sabi ko, ikaw, nawalan ka lang ng pera, di ba? Pero ang asawa at anak mo kasama mo, di ba? Yes. Ako kako, yan ang tinamaan sa akin Unang tinamaan sa akin yung pamilya Yung aking mga anak nilayo sa akin, di ba? Opo, para ko tuloy ng alala, Brother Willie, nangyari kay Hob Oo, ganun nga, Di ba? Brother Edwin. Oo. Yun yung aking tinitingnan na lang na yung si Hob nga noong nawala yung kanyang mga anak, di ba? Nawala yung kanyang mga tinatangkilik, pero nanatiling tapat sa Panginoon si Hob. Tama po. Yun, Brother Edwin, sabi ko, siguro sa lahat ng exiter naman, hindi naman ako sa pagbubuhat ng bangko, siguro ako yung talagang dumanas ng matindi diyan sa kalupitan ng mga leader diyan, Brother Edwin, di ba? Tama, Brother Willie. Kaya nga, Brother Willie, pag minsan nakikinig ako doon sa mga exiters na sila naglalabas ng kanilang mga sama ng loob, binaing, yung mga kanilang disappointment. Pag naalala ko yung kanta ni Randy Santiago na inawit mo, Brother Willie, nadidelete lahat yung kanilang nadinig ko sa kanila. Oo. Saka yung iba doon, Brother Edwin, pag nalaman mo kung ilang taon lang sila sa MCGI, yung iba doon 2 taon, yung iba doon 1 taon, yung iba doon 6 na buwan, di ba? Tama po, Brother Willie. Kumbaga maikling panahon lang, Brother Edwin. Ako'y 19 na taon. Oo, Brother Willie. Yung 20 taon, Brother Willie, hindi kayang higitan yung nangyari sa'yo. Oo, kahit nga sila di ba nung nakaraan mayroong nagpakilala 1979 pa siya kaanib, 1979. Opo. Siguro naman yung nangyari sa buhay ko na matindi talaga, Brother Edwin, na ako'y ginipit hanggang sa ako dinadala pa sa husgado, di ba, Brother Edwin? Opo, hanggang sa kayo napasok pa sa piitan, Brother Willie. Oo, na ako'y nabilanggo, di ba? Natulog ako sa loob ng bilangguan kahit
alam ko na yung kaso talagang gawa-gawa lang, Brad Edwin, para ako'y gipitin, di ba, no? Tama po. Pero hindi naman ako nagkaroon ng saloobin sa Diyos na ako magtatampo na sa Diyos, na siya tatalikuran ko na, sisisihin ko sa lahat ng mga nangyari sa buhay ko, Brad Edwin. Opo, Brother Willie. Kasi ganyan ang mga nangyari, Brother Willie, sa mga karamihan ng mga exiters. Ang kanilang niresbakan, Brother Willie, sinisisi nila ang Diyos eh. O bakit daw sila pinabayaan ng Diyos, di ba? Ba't daw hinayaan pa na sila mapunta sa MCGI, di ba? Tama, nawala ng gana sa paglilingkod sa Diyos, nawala na ng paniniwala na may Diyos, ayaw na ng Biblia. Ganyan na naging epekto, Brother Willie. Sabi ko na lang nung bandang huli, wag naman kayo kako magagalit sa akin. Baka naman kako pwede akong magsalita ng diretsahan sa inyo. Pumayag naman, Brad Edwin, nung sabi kong magsasalita ako ng diretsahan. Ano po yung sinabi niyong diretsahan, Brother Willie? Sabi ko, kayo rin naman ang may kasalanan eh. Kayo din ako may problema eh. Opo. Bakit ka, Brad Willie? Anong kasalanan namin? Anong problema? Sabi, 2009 pa, sinabihan ko na kayo. May problema, sabi ko. Sabi ko nang nagpapayaman na lang yung magtsuhin na yan. Dinadaya kayo, pinagsasamantalahan, pero hindi kayo nakinig. Hindi nyo ako pinaniwalaan. Tama po. Sabi ko, hindi nagpabayaan Diyos. Sabi ko, 2009 pa lang, ako ay subigaw na at nagsabi na ako na mayroon ng problema ang samahan. Ang direksyon nito ay papunta na sa kapahamakan dahil nakita ko ang turo pabago-bago, salungatan, kontra-kontra. Silang namamali sa diwa, darating sa pagkaunawa, Brother Edwin. Opo, yung walang kamatayang verse na yan, Brother Willie. Sabi ni Brad Eli, Sister Los, may expiration ba yung silang namamali sa diwa, darating sa pagkaunawa? Ang sagot ni Sister Luz, wala po, Brother Eli, hanggang mayroon pong kailangang ituwid. Sabi niya, Brother. Ano po yan? Epektibo po yung talata na yan, Brother Eli. Nung ko pa yan, binuko, nung ko pa binulugar na yang silang namamali sa diwa, darating sa pagkaunawa, hindi ka ako para sa mga Kristiyano yan. Yang ka ako para sa mga lahing Israelita, mga lahing Hudyo, na mga nagtakwil sa Panginoong Hesukristo. Yun ang sabi ko. Hindi para sa mga Kristiyano yan kasi ang mga Kristiyano, pinapatnubayan ng Espiritu Santo sa buong katotohanan. Paano magkakamali? Brother Edwin. Yun nga po, Brother Willie. Brother Willie, basahin ko lang itong comment ni Brad Job kasi matagal din itong MCGI member, di ba? Sabi niya, iba kasi doon, yung kapatid may galit na sa kapatid kung alam nila na nakagawa ng kasalanan. Hindi awa, Brother Willie. Yan, galit, Brother Job. Galit ang na itatawid sa kapatid, hindi awa eh. Brother Willie. Oo. Brother Edwin, ang ating dyan. Sabi ko, payagan nyo ako magsalita ng diretso sa inyo sa mga nakasukong exiters. Kayo rin ako kasi ang may problema na. Kasi kung maaga lang kayong nakinig at umunawa sa mga sinasabi ko, baka mas maaga kayo nakapag-exit at baka hindi kayo naubos noong mga leader sa MCGI, Brother Edwin. Biro mo, Brother Willie, meron ako napakinggan. Ultimo pala, credit card. Pag walang maibibigay na cash yung mga kapatid, yung credit card ang isa-swipe, Brother Willie. Oo, matindi, no? Talagang yung credit card ang ipapagamit. Tapos yung isa pang video ni Josel, yung mga iPhone naman ng mga miyembro na pagdiskitahan. Ay, Brother Willie, napanood ko yan. Talagang ako kinilabatutan ako nung napakinggan ko yan. Talaga namang kinumpute na nila kung magkano halaga ng mga iPhone, Brother Edwin? Oo, kasi ganito, Brother Willie. Idinahilan pa si Brother Eli eh. Kasi nakita daw ni Brother Eli, Brad Willie, yung mga kapatid sa abroad, sa Amerika. Abay, ang mga cellphone mga iPhone, mga mamahalin.
Mm. Eh, ano eka yun? Mga $500 eka ang isa nun. Mm. Eh, kung meron eka tayong 100,000 na mga kapatid na ang gamit ay iPhone, na ang Mm. halaga ay $500, aba, $1,000,000 pala eka yung mga hawak kapatid na yan, sabing Ah, ganyan. oo. Eh, ang sabi daw ni Brad Eli, eh, kung iyon eka, itinulong nila sa gawain. Mm. Eh, di eka, napakinabangan pa, di ba? Yun ang Oo. kanilang pangungonsensya, Brother Willie. Oo. Eh, yun, talagang magaling talaga itong sa tuusan, Brother Willie, magagaling. Biro mo na-compute yung $500 sa 100,000 na miyembro. Kumbaga ang mga isip calculator, ano? Oo, Brother Willie, ang laman ng isip hindi na talata ng Biblia kundi yung numero ng calculator, Brother Willie. Yun nga, Brother Edwin, kahit nga yung mga narito sa Pilipinas nung araw, di halimbawa, meron akong meron nang nagkwento sa akin di siya'y nanay, Brother Edwin. Opo. Birthday niya. Mm. Yung kanyang anak, hindi naman miyembro sa MCGI. Opo. Niregaluhan yung nanay ng magandang cellphone, mamahalin. Opo. Regalo ng anak niya, di ba? Opo, dahil birthday ng nanay niya. Yung nanay dumalo ng pagsamba. Dala yung bagong cellphone. Nako, eto na. Sige, Brother Willie, tuloy mo. Siyempre, yung tuwan-tuwa yung nanay dahil niregaluhan ng anak ang bagong cellphone. Di dumalo siya at siya nagse-selfie sa lokal. At yung mga nasa lokal pinipicturean niya, di ba, Brother Edwin? Opo. Dumating yung destino manggagawa. Mm. Nakita yung bagong cellphone noong nanay. Opo. Kinausap ng manggagawa. Nako, ayan na. Ano po nangyari, Brother Willie? Sabi ng manggagawa, kapatid, bago po ang cellphone nyo. Ay, opo, kapatid, bago po ito. Hindi na hinintay yung paliwanag nung may bagong cellphone Opo. Sabi agad ng manggagawa, kapatid, yan ho bang pinambili nyo ng cellphone nyo na yan, naiabuloy nyo na sa gawain? Yung ang ganyang halaga. Exactly. Yun ang sinabi din ni KDR, Brother Willie. Oo. Di yung babae, talaga namang hindi nakapagsalita at naiyak na lang sa sama ng loob, Brother Edwin. Opo. Yung manggagawa, ang agad na sinabi, kapatid, yan bang halaga ng cellphone na yan na pinambili nyo sa cellphone nyo ngayon naiabuloy nyo na ho sa gawain. Opo. Inaitulong mo na ba eka sa gawain yung halagang presyo ng cellphone mo na ginagamit-gamit na yan? Samantalang yung may hawak ng bagong cellphone, regalo ng anak niya yon dahil birthday niya, Brother Edwin. Opo, hindi naman sa kanyang bulsa galing yung pinambili ng Brother Willie. Oo. Ngayon, etong napanood natin sa video na si Josel na sinisilip yung mga iPhone ng mga miyembro na kung yan daw ibebenta. Dapat ang ginawa ni Josel, nagbigay siya ng magandang halimbawa. Opo. Mga kapatid, ito pong cellphone ko na ito, ito ho handa kong ibenta at yung mapagbebentahan itutulong ko sa gawain. Opo. Dapat ganun ba lang ginawa si Josel? Ay, malabo pa sa sabaw ng adobong pusit gawin yung Brother Willie. Hindi yung ganun na yung mga miyembro na may mga bagong iPhone, yun ang kanyang sinilip na ibenta Yung bang cellphone niya, binenta niya para makatulong siya sa gawain, Brother Edwin. Brother Willie, actually, sila nga ang magaganda ang telepono, Brother Willie. Oo, di ba sabi ko, yan si KDR, nung magsabi siyang wala siyang cellphone, naku, sabi ko talaga si KDR hindi kinikilabutan na magsinungaling. Oo. Yan basta may bagong labas sa cellphone, meron yan kaagad, Brother Edwin. Yes naman. Inaano pa nga, Brother Willie, nag-unboxing pa nga, di ba? Oo. Kaya sabi ko, si KDR talagang wala nang kilabot na magsinungaling. Tapos sabihin niya, hindi rin siya gumagapit ng cellphone. Ano yung pailaw-ilaw niya sa pag sila may pagkakatipon? Di ba nagpapailaw-ilaw?
Anak daw niya 'yon, Brother Willie, hindi naman sa kanya daw 'yon. Kwento niya sa pagong. Kaya nga sumabunot ka sa kalbo, kaka. Ay, tapos meron pa ako nakitang video na si Brad Eli naman saka si Sister Los magkausap. Yun daw mga titulo ng lupa naman isanla, di ba, Brad Edwin? Oo, Brother Willie, at kasi nga hindi natatagal ng 7 taon yung 10 taon yung mundo, Brother Willie. Oo, Diba? sabi ko, ang lakas nila ng lakas ng loob nilang magsabi ng gano'n na yung mga titulo nyo diyan na nakatago, isanla nyo. Yung kaya magkausap na yon na si Brad Eli saka si Sister Luz si Sister Luz kayo nakapagsanla na nung kanyang bahay at lupa, Brad Edwin. Kahit lupa sa paso, Brother Willie, hindi gagawin nun. Di ba? Yun ang ating diyan. Kaya yung ating mga exiter talaga, siguro subukan nyo ng manood, makinig dito sa programa natin at umunawa, Brother Edwin. Brother Willie. Ako naman, ito naman ang aking pag sila nakinig dito sa ating programa, sa pangunguna mo, kapatid na Willie, at meron silang dito, hindi natutunan at mali yung kanilang natutunan, lubayan na natin to, Brother Willie, at walang mangyayari sa atin dito. Ay, oo, Brother Edwin. Oo, para saan ba itong ginagawa natin ito, di ba? Kaya nga, di ba? Lalo't ako nagkakaedad na rin. Dapat yung mga ganitong oras ako natutulog na, Brother Edwin Yes, Brother Willie. Tsaka kung ang ating layo nilang, Brother Willie, maloko ng kapwa, hindi na natin kailangang mag-Facebook Live. Dito lang sa subdivision natin, marami tayong malolo dito. Diba? Di ba nung isang gabi ako yung guest ni DK, di ba? Yes. Sabi ni DK, talaga si Brad Willie umidad na rin, di ba? Di ko naman tinatanggi, di ba? Opo. Yung ganitong oras, Brad Willie, masarap na matulog. Brother Willie, pag ako wala tayong programa ngayon, baka pangatlong gising ko na to ngayon. Oo. Talagang sabi ko kay DK, talaga kahong ganun nung pag nagkakaedad na. Marami kang nararamdaman din sa katawan. Nung araw ka ako ang laman ng bag ko pabango, kulon, Bro Edwin. Opo. Ngayon? Ngayon ang baon-baon ko Epicacin oil, omega painkiller. Opo, tsaka yung Tiger Balm. Oo, yung white flower, yun ang pabango ko ngayon. Opo, Brother Willie. Yun, dahil nga tayo nagkakaedad na rin. Pero dahil itong ating buhay na pinagkakalooban ng Panginoon sa atin meron pang gamit di ba? May purpose di ba? Opo. Para dito nga sa ating mga kapwa-taong ito, lalo sa mga dati nating kasama na sila nga ay nakaranas din ng kalupitan, kaapihan at sila pinagsamantalahan din noong mga leader doon sa samahan na yon. Sabi ko na lang nung kami magkakausap, sana ako meron naman kayong matutunan sa akin kahit papano, di ba Brad Edwin? Tama po. Na mabigyan ko kayo ng inspirasyon na kahit ano man ang nangyari sa buhay ko, never na pumasok sa isip ko na mawalan ako ng pananampalataya, pagtitiwala sa Diyos. Yun po ang mahalaga doon, Brother Willie, na ano man ang inyong dinanas, ano man ang inyong sinapit, ano man ang inyong naging kapalaran sa mga kamay ng mga malulupit na yan, may Diyos na umalalay at tumulong sa inyo, Brother Willie. Kaya ako, Brother Edwin, naisip ko, sabi ko, susulat ako ng libro, Brother Edwin, na doon talaga'y maikikwento ko yung lahat ng mga nangyari. Yung kumbaga masasabing journey, paglalakbay ni Brother Willie Santiago. Opo, kasi baka, Brother Willie, ang mangyari niyan pag baka mamaya iba ang sumulat iba rin ang maging kwento Oo, kaya yung libro na yung Brother Edwin sisikapin ko na ayun masulat matapos kasi para yan legacy na maiwan ko sa mundo, Brother Edwin. Opo.
Oo, na yung mga makakabasa ng kwento ng buhay ko, mabigyan sila ng inspirasyon, ng pag-asa, Brother Edwin. Opo. Yan, kaya yon, antabayanan nyo po mga ka-Bible study. Meron akong libro na ilalabas tungkol sa kwento ng buhay ni Brother Willie Santiago. Opo, Brother Willie, sana makakasama doon yung lyrics na binanggit mo, Brother Willie. Alin yon? Yung walang-walang tatalo sa lahat ng dinanas ko. Yun. Yung ating kwento, Brother Edwin, yung dinanas natin na nung tayo nasa MCGI pa, tapos nung ako'y umalis doon, ano na nangyari sa buhay ko, di ba? Opo. Hindi naman nagkatotoo yung sinabi ni Brad Eli na mapapariwara na buhay ni Willie Santiago, mapapasama na yan, didilim na isip niya, di ba, Brad Edwin? Opo. Kaya ako naman nag-intay naman ako, Brad Edwin. Sabi ni Brad Eli, pagka may umalis, papalitan ng Diyos ng mas magaling, mas mahusay, di ba? Opo, salto rin, Brother Willie. May nakita ko, wala namang pumalit sa akin na Brad Edwin Ha? Hindi kumbaga yung naiwan kong gawain nung araw sa MCGA, wala na bang nakagawa ng kagaya nung ginagawa ko nung araw, Brad Edwin di ba? Tama po, Brother Willie. Walang nagkatotoo sa sinabi ni Brother Eli, Brother Willie. Oo, at wala nang tinawag si Brad Eli na walking Bible, Brad Edwin, pagkatapos ko. Tama po, Brother Willie. Wala na siyang nailabas na hindi pa niya sinasabi yung verse, binabasan Oo. Sabi nga nung isa nating kausap, bakit mabilis din naman si KDR magbasa ng mga talata kahit nung wala ka na, Brad William. Dahil ako mayroong monitor, mayroong teleprompter. Subukan mo kung alisin yung kung may mabasa pa yan. Tama po, Brother Willie. Kaya lang naman, kahit naman sa pagbabalita, Brother Willie, di ba, naka-rely lang sila doon sa monitor Diba? Mayroong prompter na ginagamit di ba? Subukan mo alisin yun, walang masasabi yun. Ayun, kaya yung libro na yan, Brother Edwin, pagka yun ay naisulat nabuo na, babanggitin natin yan para yung mga interesado na mabasa yung buong kwento ng buhay ni Brother Willie at makapagbigay din ng inspirasyon sa kanila. Brother Edwin, yung ating orasan, tayo sinasabihan na, Brother Edwin. Po, 10:33 na, Brother Willie. Sabi ng ating orasan, ating wall, at hindi po ito galing sa Apple Watch. Brother Willie, 10:33 na po ng gabi. Kaya po kami po ay magpapaalam na ni Brother Willie. Pero bago po tayo tuloy na magpaalam, Brother Willie, yung mga prayer request muna. Bigyan muna natin ng daan. Ano po? Sige, Brother Edwin, ipaalala mo yung prayer request. Paano ba sila magbibigay ng prayer request ngayon? Sige, Brother Edwin. Opo, sa lahat po ng mga kasama natin ngayong gabi na mayroon pong mga prayer requests para po sa mga sakit at karamdaman. At gayon din po, yung ating mga kahilingan sa Panginoon ay maging specific lang po kayo at maging detalyado sa pagbibigay ng mga impormasyon. Kung ang inyo pong prayer request ay may kinalaman sa sakit at karamdaman, pakibigay nyo lang po ang kumpletong pangalan ng tao na may sakit at yung kumpletong pangalan ng sakit at karamdaman na ating pong ihingi at ilalapit ng kagalingan sa ating Panginoong Jesucristo ngayong gabi. Sige po, pakipost nyo lang po dito po sa ating chat box at ating pong bibigyan ng oras at pagkakataon ngayong gabi. Ayan po. Galing po kay Cedric Delim, John Cedric Delim. Brother Willie, papray po. Ako, sinisipon po ako. Yung tenga ko po masakit. Baka sa sipon po. At para umayos na po ang pakiramdam ko. Salamat po. Ayun po, Brother Willie. Sige, ipag-pray natin si Brother John Cedric Delim. Apo. Okay. Sa pangalan ni Jesus, sa dugo ni Jesus, sipon at masakit na tainga, inuutosang mawala
umalis sa katawan ni John Cedric Delim. Sa pangalan ni Jesus, sa dugo ni Jesus, ipagkaloob ang kagalingan sa tainga sa buong katawan ni John Cedric Delim. Be healed in Jesus' mighty name. Thank you, Lord Jesus Christ. Amen. Amen. Brother Edwin, baka meron ka diyang prayer request. Sige, at bigyan na natin ng pagkakataon yung prayer request sa'yo. Sige po, ipag-pray ko po itong aking kasamahan sa trabaho, si Russell Juan. Ipag-pray po natin mga kapatid, taas po tayo ng ating kanang kamay sa pangalan ni Jesus at sa dugo ni Jesus. Cervix cancer, stage 2, inuutosang umalis, mawala. Kay Russell Juan, sa Amen. pangalan ni Jesus at sa dugo ni Jesus, patuloy na ipagkaloob ang kagalingan, kasiglahan at kalakasan, mahabang buhay kay Russell Juan. Be healed, be restored. In Jesus' mighty name, thank you, Lord. Jesus Christ. Amen. Ayan po, mayroon pong prayer request galing po kay Julius Ordones. Brother Willie, pa-pray po si mother ko na si Nenita Ordones na maayos po yung renewal of green card niya po. Malapit na po ma-expired. Ayun, Brother Willie. Sige, pag-pray natin sa pangalan ni Jesus, sa dugo ni Jesus, ipagkaloob na maging maayos ang pagre-renew ng green card para kay Ninita Ordonez. Sa pangalan ni Jesus, inaalis ang anumang magiging hadlang at sagabal sa pag-aayos ng renewal ng green card ni Ninita Ordonez. In Jesus' mighty name. Thank you, Lord Jesus Christ. Amen. Amen. Ayan po, Brother Willie, para naman po kay Edgar Casiano Lopez, sakit sa baga at hirap sa paghinga. Brother Willie. Okay, sa pangalan ni Jesus, sa dugo ni Jesus, sakit sa baga, hirap sa paghinga, inuutusang mawala sa katawan ni Edgar Casiano Lopez. Sa pangalan ni Jesus, sa dugo ni Jesus, ipagkaloob ang kagalingan sa baga, ipagkaloob ang maginhawang paghinga kay Edgar Casiano Lopez. Be healed in Jesus' mighty name. Thank you, Lord Jesus Christ. Amen. Amen. Meron pa pong prayer request mga kasama dito po sa ating live ngayong gabi. Yun po, Brad, ako po, dami ko po nararamdaman, sakit sa katawan, bro, at sa asawa, mga anak ko po. Malampasan namin ang problema sa buhay, Brother Willie. Rogel Loxin, Brother Willie. Sa pangalan ni Jesus, sa dugo ni Jesus, inuutusang mawala ang mga nararamdamang sakit sa katawan ni Rogel Loxin. Sa pangalan ni Jesus, ipagkaloob ang lakas ng kalooban, ang linaw ng pag-iisip upang malampasan ang lahat ng mga problema sa buhay ni Rogel Loxin at ng kanyang pamilya. In Jesus' mighty name. Ipagkaloob ang mga solusyon sa kanilang mga problema sa buhay. Thank you, Lord Jesus Christ. Amen. Amen. O sige, Brother Edwin, yung ating commanding prayer, gawin na natin Apo, Brother Willie. Sige, sumabay lang po yung mga nasa ating YouTube live. Kung ano man pong mga sakit karamdaman yan, utusan po natin sa pangalan ng Panginoong Hesus at tanggapin po natin ng kagalingan. Sa pananampalataya po. Sa pangalan ni Hesus, sa dugo ni Hesus, inuutusang umalis at mawala sa ating mga katawan, sa ating mga mahal sa buhay, anumang sakit, anumang karamdaman. Sa pangalan ni Jesus, sa dugo ni Jesus, pagkaloob ang kagalingan, kasiglahan, kalakasan sa ating mga katawan, sa ating mga mahal sa buhay. Be healed and be restored in Jesus' mighty name. Thank you, Lord Jesus Christ. Amen. Amen. Yung mga tumanggap ng kagalingan mula sa Panginoong Jesus, gawa po kayo ng short video testimony or written testimony. Yung mga written testimony, Brad Edwin, pwede ring mailagay sa libro yun.
Opo, isama na mas mahina po ay ano, yung mga patotoo, Brother Willie. Oo, kaya yung mga pinagaling ng Panginoong Hesus, pwede po yung inyong mga written testimony ay maipadala nyo kasi doon nga po sa libro na isusulat ay pagsasama-samahin po yon yung mga tumanggap ng kagalingan mula sa Panginoong Hesukristo dahil nga po sa mga prayer request na binigyan natin ng pagkakataon sa ating programa. Yan, magpasalamat tayo sa Panginoong Hesus, sa kanyang kabutihan, sa kagalingang ipinagkaloob niya sa ating mga sakit karamdaman, sa ating mga mahal sa buhay. Yung ating topic series, Brother Edwin, na Rapture, ipagpapatuloy pa natin ito, ha? Opo, Brother Willie. Oo, sabi ko nga sa iyo itong buong buwan ng September talakayin natin ang rapture para mapatunayan nating hindi nga totoo yung nagbigay ng petsa na yan na September 23 and 24 mangyayari yung rapture. Yes, Brother Willie. At saka sa September 23, meron tayong programa. Madidinig tayo ng ating mga tagapakinig na hindi pa talaga magaganap ang rapture dahil tayo nasa ere pa, Brother Willie, sa tulong at awa ng Panginoong Diyos. Loobin ng Panginoon mapapatunayan talagang nagkamali yung nag-set ng date na yan na para sabihing rapture yan, Brother Edwin. Yes, Brother Willie. Kay Brother Julius Ordones, pagpalain din po kayo ng Panginoon. Salamat po sa Panginoon. Ayan, at tayo magdo-closing prayer na, Brother Edwin. Opo. O sige, at inaanyayahan natin ang ating mga kasama para sa isang panalangin ng pagpapasalamat sa Panginoon. Tayo po'y manalangin, Panginoon naming Diyos, amang banal na dakila, makapangyarihan sa lahat, sa pangalan ng Panginoong Hesukristo, sa kapangyarihan ng Espiritu Santo, sa dugo ni Jesus, Ama, marami pong salamat sa buong maghapon, sa lahat ng pagliligtas, pag-iingat na ginawa mo po sa amin, sa aming mga mahal sa buhay. Ama, salamat sa lahat ng mga ipinagkaloob po sa aming mga biyaya, mga pagpapala. Salamat po, Ama, sa kagalingan na sa mga oras na ito ay ipinagkaloob na po sa amin, sa aming mga mahal sa buhay. Salamat po, Ama, sa mabuting pagkakataon na kami muling makapag-Bible study. Matuto kami ng iyong mga banal na salita. Salamat po sa iyong kabutihan, salamat po sa iyong pagmamahal. Patawarin mo po, Ama, ang lahat ng aming mga kasalanan, kagaya po ng pagpapatawad naman namin sa mga nagkasala sa bawat isa sa amin. Sa gabi pong ito, Ama, pagpalain mo po ang lahat ng mga nakinig ng pangangaral ng iyong mabuting balita. Ang aming mga mahal sa buhay, mga kaibigan, maging ang aming mga kaaway. Ang mga closet exiters sa MCGI, maawa ka po sa kanilang lahat. Liwanagan mo po ang kanilang mga pag-iisip, ipuin mo po ang kanilang mga puso. Bigyan mo po ng pagkakataon, Ama, na maunawaan nila ang iyong banal na kalooban. At sa lalong madaling panahon, silang lahat ay matawag mo at makasama po namin, Ama, sa paglilingkod sa iyo. Tulungan mo po, Ama, ang iyong banal na gawain. Magpadala ka pa ng mga manggagawa na makakatulong sa pangangaral. Tumawag ka pa ng karagdagang mga kapatid na magmamalasakit, susuporta sa iyong banal na gawain. Pagpalain mo po, Ama, ang lahat ng mga nagmamalasakit, sumusuporta upang makapagpatuloy ang pangangaral ng iyong mga banal na salita. Pagpalain mo po ang aming mga negosyo, ang aming mga trabaho. Gawin mo po kaming pagpapala sa iyong iglesia at sa aming mga mahal sa buhay. Amang banal, sa gabi pong ito, sa aming pagtulog sa iyong mga kamay, ipinagkakatiwala po namin ang aming mga buhay at kapalaran, ang aming mga mahal sa buhay, ang aming mga anak. Sa dugo ni Jesus, patuloy mo pong ipagkaloob sa amin ang iyong proteksyon, ang iyong pag-iingat. Ipagkaloob mo rin, Ama, ang mga solusyon sa lahat ng aming mga problema. Patuloy mo pong bigyan ng kalakasan ang aming mga kalooban upang malampasan po namin, Ama, ang maraming mga pagsubok, ang maraming mga suliranin na aming pinagdaraanan sa kasalukuyan.
Ama, hanggang sa araw po ng bukas, pagkaloob mo po sa amin ang buhay, lakas at mabuting pagkakataong na makapagpatuloy po kami ng paglilingkod sa iyo. Sa gabi pong ito, Ama, kami po'y sumasampalataya ng buong puso na ang lahat ng aming mga kahilingan ay na pong ipinagkaloob sa bawat isa sa amin. Salamat po, Diyos Ama. Salamat po, Diyos Espiritu Santo. Salamat po sa pangalan ng aming Diyos at Panginoong Jesucristo. Amen. Amen. Mga kasama, dito po sa ating programa ngayong gabi, pansamantala hanggang dito po muna ang ating programa. Salamat po sa Panginoong Diyos sa mabuting pagkakataon na tayo po ay muling nakapag-aral, natuto ng kanyang mga banal na salita. Magsilbi nawa pong kalakasan at pag-asa sa bawat isa sa atin. Hanggang sa susunod na pagtatanghal po ng talakayan at kwentuhan with Brother Willie, kami po ay umaasa na kayo po ay aming muling makakasama dito po sa programang ito. Magandang gabi po sa ating lahat, Brother Willie. Magandang gabi at salamat po muli sa lahat ng ating mga matsatsaga na mga ka-Bible study dito sa Pilipinas at sa mga nasa abroad. Salamat po sa inyong oras, salamat po sa inyong mga ipinagkakalob na tulong, suporta para po makapagpatuloy ang ating programa. Patuloy po kayong ingatan at pagpalain ng ating Panginoon. Good night and God bless po.